Kapag may nag-harvest ng mais at nakabili kami sa Tiangge, kadalasan ganito talaga yung oras ng bangon ko. Alas 4 nga ng hapon inumpisahan ko tong isa lang hanggang alas 3 ng umaga. Kadalasan nga po ay isang beses lamang sa isang linggo magkakaroon ng mais. Doon lamang tayo makakabili ng pangbualaw. Dadalawang oras nga lang po pala yung tulog ko dyan kasi hindi talaga natin pwedeng iwanan yan. Kung magdamag na kasalang yan, kailangan halos magdamag ka rin gising. Siyempre wala tayong aksayang oras, nagbalit na rin tayo ng nyug habang nagpapakulo tayo ng tubig para magkape. Kadalasan nga po 5 buo hanggang 6 na buong nyug ang nilalagay ko dyan at purong gata. Kung ano yung sabaw ng nyug, yun na rin mismo ang itutubig mo. Dito nga po sa probinsya ng Marinduque, ang tawag niya ay bualaw. O ang tawag naman po niyan sa parting kabila ay binatog. Yan nga po sa parting kabila, ang nilalagay talaga dyan ay yung mga kinahid na nyug. Medyo magaspang kainin yun. Kaya naman naisip namin bakit hindi na lamang purong gata ang ilagay para mas malumi pong kainin. Pagkatapos ko nga pong pagkain, inilagay ko na rin at pinakulo ko lamang ng 2 beses ay okay na. Kadalasan nagbebenta nga po pala kami niyan tuwing Tiangge lamang. Kaya kapag araw ng Tiangge ay makikita nyo talaga yung pagmumukha namin dyan. Syempre ang takal po namin dito ay mayroong 30 pesos, 20 pesos. May 3 flavor ka na pamimilian. Mayroong gatas, mayroong cheese at asukal. At syempre sa mga hindi mahihilig sa matatamis ay mayroon din tayo dyang iodized. Pero kung ayaw mo nga lahat ng flavor na yun ay pwede naman na natin lagyan ng bagoong. At fast forward nga po pagkatapos sa amin magtinda ay dito agad ako dumiretso sa aking taniman. Nililipat ko po yung mga tanim kong Singapore doon sa bundok kasi kinakain nila ng daga. Dito natin parting ililipat sa may malapit-lapit sa bahay. Baka sakaling makaramdam naman ng konting hiya yung daga. Update na rin po ito sa mga tanim kong mais nung nakaraan pa. Dahil nga nung nakaraan na may dumaang bagyo ay nagtumbahan yung mga mais natin. Kulang 1 kilo nga po pala yan, tininim ko dyan. Medyo kukunti lang yan pero malaking pakinabang. Yan nga po pala yung malagkit na mais o native na mais dito. Yung bagang tinitinda natin pambualaw. Para sa susunod po hindi na tayo bibili. Eh yan, ang mahal. Medyo madami-dami na nga rin po pala akong tatanim dyan na Singapore ay talaga namang kainam yan. Usually kapag wala nga tayong gawa ay talaga naman tanim tayo ng tanim. Ay anong gagawin mo? Itutungangan na lamang baga. Ay magtanim utoy ng may maani. Naalala ko tuloy nung sa Batangas kami nakatira. Kung gusto mong maggulay, magluto ng gulay ay talaga namang gagasos ka talaga ng kulang 200. Wala ka naman pwedeng pagtamnan at puro building at bahay. Kaya nga po nung lumipat kami dito sa Marinduque ay talaga naman tinambakan ko na ng mga halaman. Iba't ibang klaseng halaman na pwedeng pakinabangan. Masipag ka lang magtanim ay may panggulay ka na may pambembang ka at pambenta pala. Ay puro bembang kasi nasa isip. Hey, pambenta.